Dadpaas. Naunsyami ang sanay pagharap ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ito matapos i-anunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng komite na kanselado ang pagdinig nito sa April 14. Nako. Ayon kay Lacson, hindi pa nagsusumiti ng sinumpaang salaysay o affidavit si Gov. Chavit kahit ipinagpaliban ng hearing. Kasalanan pala ni Gov. Chavit talaga. Wala na. Palakpakan natin ito si Ping. Ibang klase, di ba? Kasalanan ho pala nitong si Gov. Chavit eh. Kung bakit hindi matuloy-tuloy ang hearing na yan sa Blue Ribbon Committee. Base ho kasi dito kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson hindi pa daw ho nagsumiti ng sinumpaang salaysay itong si Gov. Chavit. Kaya ipinagpaliban yung nakaschedule na hearing sa April 14. Palakpakan. Pambihira. Gov. Chavit, ikaw pala nagpapadelay eh. Lakas ng tama nitong si Ping Lacson. Dito sa video na to, kung siguro nakita nyo sa ating thumbnail ha, hindi ho natin malaman sinasadya ba nitong si Marcos Jr. na maglagay ng pulbo sa ilalim ng kanyang ilong pagka panahon ng araw ng kagitingan. Kasi dito kahit dito ho mga kababayan, kung inyong maaaninagan parang meron na naman pulbo sa ilong nitong si Marcos Jr. Pero bago wala nang yan, siyang like at siyang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Re-rekta ho tayo dito kay Gov. Chavit. Ano ba itong ano na to? Pagdinig ng Blue Ribbon Committee para humarap si Gov. Chavit, pinagpaliban, palakpakan. Pambihira, ibang klase talaga tong si Ping Lacson. Gov. Chavit, ikaw may kasalanan, wala kasalanan si Ping Lacson. Si Gov. Chavit pala eh. Lakas ng saltik nitong si Ping. Di ba? Dahil hinihintay na siya. Ramdam na din ho kasi nitong si Chairperson Ping Lacson na ang sambayan ng Pilipino nahantay na ho. Yung kung anong resulta ng kanilang mga naging pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee at yung continuation kasi gusto nang malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano na nga ba ang nangyari dyan sa investigasyon na yan kasi hanggang sa ngayong mga panahon na to hindi pa rin humalinaw sa bawat isang Pilipino kung ano nga ba sino nga ba ang mga mastermind. Hindi lang ho kasi isa, marami sila. Pakinggan ho natin itong report ng DCRH. Ipinagpaliban ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagharap ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa investigasyon ng flood control projects. Ayon kay Senator Ping Lacson, hihintayin muna nila ang sworn affidavit ni Singson at ang karagdagang pirma sa kanilang partial committee report. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Naunsyami ang sanay pagharap ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ito matapos i-anunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng komite na kanselado ang pagdinig nito sa April 14. Ayon kay Lacson, hindi pa nagsusumiti ng sinumpaang salaysay o affidavit si Gov. Chavit kahit ipinagpaliban ng hearing. Kasalanan pala ni Gov. Chavit talaga. Wala na. Palakpakan natin ito si Ping. Ibang klase, di ba? Kasalanan ho nitong si Gov. Chavit, hindi ho kasi nagbigay ng kanya sinumpaang salaysay. Pambira, Maliban pa sa kawalan ng sapat na bilang ng pirma sa kanyang inilabas na partial committee report tungkol sa mga maanumalyang flood control project. Sabi ni Lacson, maaari niyang ikonsidera ang muling pagpapatawag ng pagdinig kung makapagsumiti na si Singson ng kanyang kopya ng kahit man lang draft affidavit at hindi kailangan kasi yan draft affidavit para malaman nila kung ano sasabihin itong si Gov. Chavit. Hindi pwede yung surprise kasi mahirap na, baka biglang mabulaga itong si Ping Lacson, batukan siya ni Marcos Jr. Bakit anong pinagsasabi ng resource person nyo dyan sa Senado? Anong pinagsasabi niyang si Chavit Singson? Diba, kailangan muna magkaroon ng screening. Kailangan munang dumaan sa, kung tawagin ho nila yan sa House of Representatives, betting process yan. Betting process ho muna sila
diyan sa affidavit na yan ni Gob Chavit bago magkalatagan diyan sa Blue Ribbon Committee, di ba? Oh. Kung may 5 pang miyembro ng komite ang lalagda sa partial committee report upang maipresenta ito sa plenary ng Senado. Sinabi ni Lacson na Ang problema kasi ayaw pirmahan. Kasi maging yung mga senador, alam nila kung sino mastermind. Ang problema dito kay Ping Lacson, ayaw ho talaga niyang isabit si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Gusto niya lang si Curly Discaya, yung mga contractor, yung mga district engineer, sila lang talaga mastermind. Pero pagka umakyat na yan kay si Amena ba ilalaglag? Ay parang hindi din. Si Bunoan ba ilalaglag? Parang hindi din. Dapat contractor lang at yung mga district engineer. Hindi lalampas kasi yung mga kasamahan niya pagka nabasa yun, anak ng toka, bakit hindi ka sali dito si dapat nandito si ganyan. Diba siya ang mastermind, ba't wala ang pangalan? Yon ang problema sa partial committee report. Kaya ginawa na naman hong dahilan nitong si Ping Lacson, yung partial committee report na yan, kesyo pagka hindi napirmahan, hindi tayo magkakahiring. Hino-stage niya na naman yung mga susunod na pagdinig. Sa pagtatago doon sa mga katagang kailangan munang mapirmahan, mapag-usapan yung partial committee report sa plenaryo. Palakpakan natin ang mga merong saltik sa Senado, di ba? Bigyan ng Blue Ribbon Committee si Singson hanggang April 7 para isumite ang kanyang draft affidavit, ngunit wala itong natanggap na tugon. Nauna nilang ipinadala ang imbitasyon kay Singson sa pagitan ng email nung yung 18 Marine gusto nilang pupunta. Papuntahin mo sila, Ping. Di ba? Yung 18 Marine gusto nilang dumalo sa pagdinig. Ang problema, yung mismong chairperson, ayaw ho nilang ipatawag. Yun ang problema natin. Noong March 25, nang wala naging sagot, nagpadala ang komite ng kopya ng liham ng imbitasyon sa kanyang tirahan noong April 6 at ang liham ng postponement ay ipinadala kay Singson noong April 7. Hinggil sa partial committee report ay kailangan pa ng 5 pirma para maipresenta ito sa Senate plenary. Hanggang ngayon ay 4 pa lang silang nakapirma dito, kasama niya sina Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Sabi ni Lacson, ikinukonsidera niyang maghain ng chairman's report kaugnay ng issue sa flood control projects at ipasa ito sa ombudsman kasamang mga dokumento, transcript at iba pang ebidensyang nakalap sa 7 pagdinig na isinagawa. Paraan ito upang makatulong sa preliminary investigations ng Office of the Ombudsman. Para sa MBC TV Network News. Gob Chavit, ikaw may kasalanan. Di ka nagsusumite. Ang kapal ng mukha nito si Ping Lacson, ibang klase. Siya ang chairperson, ang daming gustong humarap, hinihingi ho niyang affidavit, yung kay Gob Chavit. Nandyan yung 18 Marine, nandyan si Attorney Baligod, nandyan si Mike Defensor. Bakit hindi mo ipatawag yung mga personalidad na yan? Willing silang magsalita. Willing silang magbigay ng kanilang sinumpaang salaysay dyan. Kasi Gob Chavit, okay lang walang problema. Kasi napakarami daw ghost project, substandard project dyan sa Paway, Ilocos Norte, di ba? Dyan sa lugar nitong si Marcos Jr., di ba? Okay lang, walang problema. Patawag niyo si Gob Chavit. Pero yung yung nalalaman nitong si Gob Chavit, ganito ho kasi, yung nalalaman at nakita ni Gob Chavit dyan sa Ilocos Norte, yun yung epekto. Okay? Yun yung larawan kung paano nanakaw ang pera. Pero yung paraan ng pagnanakaw at pagdi-deliver kung kani-kanino, meron din hong testigo, meron din hong sinumpang salaysay, merong mga testimonya at ebidensya. Ipatawag mo yung 18 Marine, magkakaliwanagan tayo, Ping Lacson. Diba? Si Gob Chavit pa sasabihin niya lang, representa niya. Halimbawa dito, Ilocos Norte, kaya wag sabihin nitong si Sandro Marcos na walang ghost project sa lugar niya. Ganito, halimbawa na lang ha. Ito, presenta ko, ayan dito sa lugar na to, ganito, ganyan, yan, project to, nasa NEP. Nasa NEP yan, pinondohan ng ganito, yan ang resulta ng proyekto. Ganun lang naman gagawin ni Gob Chavit nanunumpa siya na yung mga dokumento, yung mga larawan, yung mga ebidensyang ilalatag niya, talagang yaan ang nakita niya, yaan ang naging resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga o kung ano pa man yung mga ilalatag niya, ano pa man ang panunumpa niya dyan. Pero
Yung ika nga kung paano ninakaw yung pera, kung paano i-deliver, isinilid sa maleta, meron ho tayong testigo, merong ebidensya. Ipatawag mo yung 18 Marine. Punta ho tayo dito sa may pulbo sa Ilong, Marcos Jr. Gay. We gather here Ano today na naman yan? to remember those who stood firm in the face of overwhelming diversity. Ang magiting lang Brad sa'yo, ang kagitingan lang sa'yo, yung pagsinghot mo ng pulburon eh. Pambira talaga tong mama na to. Anong bibida mo sa amin? Araw ng kagitingan. Ano bang definition ng kagitingan sa'yo? Kahit may diverticulitis ka na, tuloy-tuloy lang pagsinghot mo? Ano yan? As well as to reaffirm the values that they lived and that they died for. The values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. Sinasabi ko. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. Sinasabi ko. We also witnessed earlier the unveiling of the Czech marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. Their story reminds us that the fight for freedom knows no borders and that solidarity, even in the darkest of times, is a force that binds humanity together. 84 years ago, Filipino and Allied forces, outnumbered and outgunned, stood their ground. For months, they held the line with steady resolve and dauntless bravery, delaying the advance of an invading force at immense personal cost. And when the defenses finally fell, they faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. Across our archipelago, resistance took many forms. Guerrillas fought in the mountains. Civilians risked their lives to shelter and sustain those who were in hiding. Even those without arms found way to serve the cause of freedom. This is the essence of our strength as a people. Not merely the ability to fight, but the will to endure. Not only to survive hardship, but to rise above it with dignity intact. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. This is why we continue to work closely with the Philippine Veterans Affairs Office to establish veterans hospitals in the Visayas and in Mindanao. Veterans Hospital. Okay lang sana eh, di ba? Yung pronunciation mo, ano mo pa Amerikano mo pa datingan. Okay lang yan sana. Kung di ka bangag, di ba? Pero kung papabidahan mo kami ng mga pronunciation English mo na yan, tapos bangag ka naman pala, wala rin naman palang kwenta. Wag mo na kaming paandaran, wag mo na kaming pabidahan. Magpapulburon test ka na lang, di ba? Ilabas mo na lang ang iyong medical bulletin. Ano ba talaga lagay ng bituka mo? Malaking bituka mo? Ano ba lagay ng malaking bituka mo? Nabubulok na ba yan? Dumudugo ba yan? Ano ba? Interest ng sambayan ng Pilipino na malaman namin kung nagpapunction pa ng maayos siya ang mga bituka-bituka na yan. Meron kang diverticulitis, meron ka. Pagkatapos, problema eh. Making healthcare more accessible to those who have long served our nation. We ensure the separation benefits for soldiers who suffer total permanent disability in the line of duty that are commensurate to their sacrifices. Yeah. We provide available and efficient healthcare services for our veterans. We're having established the Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare, or VALOR Clinic. We have continuously implemented several programs. Last year, yung mga nakasalamin, yung iba dyan, tingin ko gusto ka nilang murahin. Gusto nyo ba makita? Yung mga veterano natin, saludo talaga sa mga yan. Kasi tayo naniwala, nakipagdigma yung mga yan dahil sa pagmamahal nila sa bayan. Di ba? Palakpakan natin ang ating mga veterano. Di ba? Yung mga mandirigma yan. Matatapang talaga yan. Hindi mga adik. Yung problema, itong si Marcos Jr.
Sangayon ho ba kayo dyan? Para sa ating mga magigiting na veterano, sangayon ba kayo dyan? Ha? Ang nagbibigay ng talumpati sa inyo bangag. Nakanantoka kung ako dyan. Bigay mo benepisyo ka, alis ako dyan. Ba't ako makikinig dyan sa may saltek na yan, di ba? Yung makikinig dyan. Nakanantoka. Nagkahindot-hindotan siyang bayan ng Pilipino dahil sa mga kabangagan niya tapos uupo ako dyan. Hindi pagkilala yan. Kumbaga para lamang mairaos ang pagdiriwang. Pero yung diwa, yung pagmamahal, yung malasakit sa mga mama na yan na talagang ibinigay ang kanilang buhay para ipagtanggol ang ating inang bayan. Anak lang to. Hindi nagnakaw yung mga yan. Yan talaga totoo yung ginawa nila. Pero itong si Marcos Jr., mga magnanakaw. Pamilya Marcos, mga matatakaw sa pera. Pamilya Marcos, mga mukhang pera. Pamilya Marcos, mga manggagamit. Pamilya Marcos, mga walang kwenta. Diba? Yan ho sila. Over 2,630 veterans and their dependents benefited from services under the Veterans Hospitalization and Medical Care Program. We have constructed veterans wards in select government hospitals. A monthly average of 146,896 pensioners have all received their benefits. Para naman galing sa kanya pera, anak ng toka. Pagka nagbabanggit ho sila ng ayuda, pension, pasweldo, akala mo galing sa kanya pera. Sobrang kapal ng muka. Sayaw sa gusto mo naman kahit sino nakaupo dyan sa Malacanang, karapatan ng mga individual na yan, yung benepisyo na dapat nilang makamtan. In parallel, we have invested in the future of their families. 973 scholars have already received assistance for their education. And through Republic Act number 11958, disability pension rates have been increased, recognizing those who have borne the cost of service in their very bodies. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, ang tanong, kaya mo ba sabihin yan ng walang teleprompter? Pagka nasabi mo yan ng walang teleprompter, bibili ba ako sa'yo, Brad? Diba? Pagka nasabi mo na yan ng walang teleprompter, bibili ba ako sa'yo? Problema, puro teleprompter ka lang eh. Kung walang teleprompter, nagkakautal-utal ka eh. we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. And yet, governance is only a part of the equation. Nation building has always been a shared responsibility. But for this collective responsibility to succeed, it must be grounded in integrity, in courage, and in love for our country. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating... Brad, magtutbrush ka. Para gumaganda-ganda ugali mo. Punta na ako dito kay Prof. Ana Malindugoy. Makibalita tayo sa kung ano nang nangyayari dyan sa geopolitics. Ito, geopolitical analyst ho ito. Hindi ho to adik, hindi ho to bagag. Ito ho nasa matinong kaisipan at hindi kailangan ng teleprompter para magtalumpati. Hindi niya kailangan ng teleprompter para makapagsalita ng dire-diretso.
Yan, si Prof. Ana Malindugoy. Hindi naman ho natin siya kinukumpara ito si Marcos Jr. dito kay Prof. Ana. Si Prof. Ana matino. Si Prof. Ana di bangag. Si Prof. Ana nasa matinong kaisipan. Palakpakan natin si Prof. Ana Malindugoy. DZRH 1026 News, isa sa mga pinagkakatiwalaang radyo ngayong mga panahon na to. DZAR 1026 News. Pakinggan nyo ho yan at panoorin sa YouTube. Ito, panoorin natin ang naging interview dito kay Prof. Ana Malindugoy. Oligarko at pribadong kumpanya, kontrolado ang basic service sa bansa. Ano nga ba? Sinabi na yan ni Tatay Digong. Mga Ayala at mga Pangilinan may control sa tubig. Mga pagdating sa crudo naman, sa enerhiya, mga ano yan, mga bilyonaryo, mga kaibigan natin Marcos Jr. Dito tayo, game. Basic services, even oil companies, all of these are privatized, and these are controlled not by government. These are not national industries. These are controlled by private sector or even the oligarchs. And this is the problem when you have a crunch time and you have facing like a war, even though it's far, pagdating sa may impact pa rin sa Pilipinas at hindi makagalaw ang gobyerno kasi hindi yan national industry eh. Unlike other countries like for example in China or other countries like even Vietnam or Cambodia or Singapore or even Malaysia, ang may-ari ng kanilang halimbawa ng train, ng electricity nila, ng grid nila or even halimbawa ng oil companies nila, gobyerno or the state. So the state can control, can impose ceiling sa presyo na wag tataas kasi may hirapan ng mga tao. May ganon. They can do that. They can control the price increase. And the government will put buffer para hindi ang mag-bear ng crunch is yung mga tao. Pero in the Philippines, it's not like that eh. Kasi lahat ng industry natin na basic industry, basic services is privatized. So this is something that we need to also reflect and realize na hindi ibig sabihin na alam mo na kawawa ang Pilipino dito eh, to be frank eh. Yung mga ganitong sitwasyon, kapag ang basic commodities mo at basic services mo hindi hawak ng state at hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno to a greater extent, dahil hindi nga nila hawak yan at hindi yan nationalized, ganyan ang mangyayari. Kasi really, private sector or even the oligarchs o itong mga businessman, they will always transfer yung increase of cost sa consumer. And the consumer basically refers to us regular Filipinos. Tayo ang magbe-bear niyan. Always. That's always the case. Bakit Prof, pag nagkagulo doon, ay mga ilang araw lang, isang araw lang, biglang sumipa agad yung pressure rito. Pero yan ang problema din. pag nagkaroon ng peace, halimbawa ganito, na magkakaroon ng ceasefire muna, dadaan yung mga barko, papayagan for 2 weeks. Hindi mabilis ang pagbaba. Bakit kaya? Hindi kasi yun ang problema ng Pilipinas kasi mga opportunista din kasi ang iba nating mga may mga oligarchs tayo na may-ari ng mga oil companies or even foreign oil companies na very opportunistic naman ang dating na pag halimbawa nagkaroon ng gulo, well, definitely the intuition is tataas ang presyo ng langis kasi oil producing countries nga ang nasa Gulf state. Eventually magtataas din sa Pilipinas. Sisipa agad ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sumipa ang pagtaas ng presyo ng langis. Well, to be very honest, dapat hindi ganun ka-automatic yun. Kasi supposedly may buffer ka, may supply ka pa. As far as the DOE is concerned, the Department of Energy, nasasabi nila, well, nabasa ko kanina, before 45 days. Ngayon, sinasabi na may 50 days daw until the end of May. So, kung may ganun kang sitwasyon, dapat ang pagsipa at pagtaas ng presyo ng langis at oil-related products like diesel, gasoline, and oil, and even pagtaas ng presyo ng pagkain at saka iba pa, well, to a certain extent, dapat hindi siya ganun bilis sumipa na every week makikita mo increase ng increase kasi supposed to be may buffer ka eh. 'Di ba? Kasi may supply ka pa, hindi pa naman nandun sa malapit sa crunch pero hindi pa talaga crunch. If we will take the Department of Energy pronouncement na really there is such a thing as still supply or buffer na would last 50 days or 45 days. So, ganon. Pero ang problema sa Pilipinas, may mga mga oligarchs at the same time, oligarchs in many ways and also yung corporations at saka mga business
establishment at businessmen na they take opportunity at Di ba, nung panahon, tuloy muna tinitake natin. advantage nila yung ganitong sitwasyon to increase prices of goods. Okay, However, one thing also that you have to remember, may mga batas ang Pilipinas tulad ng oil deregulation law na hindi kaya ng gobyerno or ng state na i-control ang presyo ng, halimbawa, ng langis, ang pagsipa ng or pag-increase ng presyo. Kasi hindi nila hawak yan eh. Dahil may batas kang ganyan eh. So kaya nga, ang dapat tignan siguro ng gobyerno tulad ng ni Marcos Jr. since we are in a state of national energy emergency is paano mo i-amyendahan ng mabilisan yung mga batas na existing na hindi nila makontrol ang pagsipa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi almost everything in the country is privatized. Correct. So kapag privatize ka, ang gobyerno, walang direct na control yan. Di Tapos pwede. ang ginagawa ng mga halimbawa companies, pagtaas ng presyo, hindi naman sila ang nagbe-bear ng crunch eh. Pinapasan nila sa consumer. So it's us consumers na nakaka-feel ng crunch at saka ng difficulty kasi tayo ang nagbe-bear ng increase. Halimbawa, nag-increase ang kanilang cost when you talk about delivery kasi yung insurance tumaas dahil nga sa gera and all of others, ang transportation tumaas. Pag binenta nila yung produkto sa atin, malangis man yan or mabigas man yan or anything imported, hindi naman sila ang nagbabayad nung yung taas ng cost eh. Tina-transfer nila agad yan sa consumer. So ang ordinaryong Pilipino ang nag-aano diyan, ang nagsasuffer diyan. At saka ang gobyerno dapat, you have what you call buffer fund. Like for example, oil. Pag tumaas, kapag may buffer fund ka, hindi mararamdaman ng mga Pilipino na tumataas kasi nababuffer ng gobyerno yan eh. Pero, may mga existing laws tayo that will not allow or will constrain the government or the state itself na, sa mga ganitong supposedly what you call mitigating measure. So yun yung problema ng Pilipinas. And one thing that we need to realize at this time, with all of this problem, yung crunch time because of the Middle East crisis and the existing economic struggle of the country, is many of our basic commodities many of our basic services, even oil companies, all of these are privatized. And these are controlled not by government, but these are not national industries. These are controlled by private sector or even the oligarchs. And this is the problem when you have a crunch time and you have facing like a war, even though it's far, pagdating sa may impact pa rin sa Pilipinas at hindi makagalaw ang gobyerno kasi hindi yan national industry eh. Unlike other countries like for example in China or other countries like even Vietnam or Cambodia or Singapore or even Malaysia, ang may-ari ng kanilang halimbawa ng train, ng electricity nila, ng grid nila, or even halimbawa ng oil companies nila, gobyerno or the state. So the state can control, can impose ceiling sa presyo na, wag tataas kasi mahihirapan ng mga tao. May ganon. They can do that. They can control the price increase. And the government will put buffer para hindi ang mag-bear ng crunch is yung mga tao. Pero in the Philippines, it's not like that eh. Kasi lahat ng industry natin na basic industry, basic services, is privatized. So this is something that we need to also reflect and realize na hindi ibig sabihin na alam mo, kawawa ang Pilipino dito eh, to be frank eh. Yung mga ganitong sitwasyon, kapag ang basic commodities mo at basic services mo hindi hawak ng state at hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno to a greater extent dahil hindi nga nila hawak yan at hindi yan nationalized, ganyan ang mangyayari. Kasi really, private sector or even the oligarchs o itong mga businessmen, they will always transfer yung increase of cost sa consumer. Kaya nung panahon ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ho talagang binakbakan niya yung mga oligarko na yan eh. Hindi ho talaga niya pinaporma yung mga oligarko na yan. 'Di ba? Walang mga walang kung sino-sino diyan ang nakaporma nung panahon niya. Talagang pagka yan, linalamangan na yung mga maliliit na Pilipino. Kahit na gaano ka pa kabilyonaryo, talagang may kalalagyan ka dito kay dating Pangulo. Pero dito sa administrasyon na to, imbis na protektahan ang interes ng bawat isang Pilipino, ang dating parang pinagtatanggol pa ho nitong si Bangag, yung mga oligarkong mga kaibigan din naman nila. And the consumer basically refers to us regular Filipinos. Tayo ang mag-bear niyan. Always.
That's always the case. Opo. Dito po sa 10-point peace proposal, balikan ko lang, nababanggit nyo kanina, parang tingin nyo hindi rin tatanggapin ito ng Estados Unidos o ng Israel. Isa-isay natin, Admar, ha? Permanent end to the war. Reject any temporary ceasefire. Well, permanent, the word permanent itself is very debatable. What do you mean by that? So, pero ako, kung ako si Trump, tanggapin ko na to, no? Pero ang ano yung guarantee na may permanent na no attack on Iran? Kasi permanent, the word permanent is loaded. Second, guarantee that Iran will not be attacked again. Well, siguro naman, kaya naman ibigay siguro ng United States ito at saka ng Israel. But maybe the United States can give in. Pero what about Israel? Kasi ang Israel, with the likes of Netanyahu, talaga ang kanilang ultimate purpose is talagang ma-eliminate ang Iran. Because ang Iran is a regional power that, kalaban yung sa perception ba nila, kalaban nila. So, ang third is, and Israel strikes against Hezbollah in Lebanon. So, ang question, it's not even on the United States. The question is if Israel will really agree to this. Very difficult itong number 3. Number 1 and number 3. Number 1 is debatable, permanent, and end to war, which is good but very hard for as far as the United States concerned. The third one, and Israel strike against Hezbollah. I don't know if Israel will give in to this. The other one is halt to all regional attacks and not just against Iran. So, ito naman, I think okay to. Number 4, kaya. Madali lang. Kasi hindi lang Iran daw wag i-attack lahat ng regionals. Oh, well, good naman yan. Ito naman number 5, full lifting of all US and international sanction on Iran. This is very difficult. Kasi pag sinabi mong international sanction, embargo of oil. The nuclear program of Iran, both civilian and military. Kasi right now, before the strike against Iran by the United States and Israel, there was a negotiations ongoing between United States and Iran saying correct. ang Iran willing na sila na okay, yung aming military aspiration to have nuclear weapons and hindi na namin gagawin yan, ito na lang kami dito sa energy sa civilian, civilian. So, mayroon ng willingness ang Iran to even Meron surrender na. that kind of aspiration. Meron na kasi yung kanilang supreme leader na ginurgur nila pagka-umpisa ng bakbakan na yan, nag-uusap Tapos yung bigla na lang ginurgur yung kanilang supreme leader si Ali Khamenei. Yun ang unang pinuntirya. Yung leader nila na yun, base sa mga report, yun ang pumipigil sa bansang Iran na magkaroon ng nuclear na armas. Yung kanilang yun ang iniiwasan ng Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi totoo yung report na naggagawa talaga sila. Wala pa silang ganong klaseng armas. Diba? Kumbaga yung kanilang supreme leader, pinapalabas nila na threat ang Iran dahil meron silang ganito. Pero yung kanilang supreme leader, siya talaga daw ang pumipigil na para magkaroon sila ng ganyang klaseng mga armas. At meron talagang nangyayaring pag-uusap, meron nangyayaring negotiation para magkaroon ng kaliwanagan kung ano man ang ginagawa nila na yan. Ngayon sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla umatake ang Estados Unidos at ang bansang Israel. Kaya yan ang nangyari diyan sa kasaysayan ng kaguluhan na yan. Ngayon, ang pumalit doon sa Ayatollah, na tinatawag nila ang kanilang supreme leader, yan kasi pinakamataas sa Iran, yung kanilang supreme leader. Kung tayo meron tayong Santo Papa, sa kanila meron silang Ayatollah. At yung Ayatollah na yon, ang iniisip ng bansang Amerika, pagka ginurgur nila yon, magkakaroon ng regime change. Yung papalit dito kay Ali Khamenei, kumbaga lesson learned na, hindi na niya gagawin yung ginawa noong unang supreme leader at magpapasailalim siya sa interes ng Amerika o kung ano man ang gustong makitang outcome ng dalawang bansa na to, ng Amerika at Israel, diyan sa ginawa nila na yan. Pero hindi yun ang naging outcome. Ang naging outcome ng pagkagurgur nito kanilang Ayatollah ay nag-unite ang bansa para doon sa doon sa kanilang isang layunin na ipagtanggol ang kanilang soberenya. Yun yung
nangyari dyan. Yun ang naiintindihan natin. Ngayon, kung mali tayo, hindi naman tayo tagad dyan. Wala namang problema kung i-correct nyo ako dyan sa comment section. Operation na magkaroon sila ng nuclear weapon. Pero right now, after this war, I don't think so. I don't think I so. think they will really demand na, alam mo yun, they pursue. Kasi ito yung isa sa kanilang demand. And one of the sanction against Iran is this very specific nuclear program ng Iran. I don't think Iran will... Ako, personally speaking, hindi ganun kalalim ang ating understanding dyan sa geopolitics dyan pero base sa aking payak na pagkakaintindi, pagkatapos ng ginawa ng Estados Unidos na yan at ng bansang Israel dyan sa bansang Iran, hindi ako magtataka pagkagising natin bukas, meron na hong mga armas nuklear yung bansa na yan. Diba? Pagkatapos ng ginawa nila na yan, yung tipong, anak ng toko, nag-uusap tayo Nasa negotiating table tayo Tapos maya-maya, gaganyanin nyo kami. Ay, walang gano'n. Ano toko, mga hindi kayo maayos kausap, bahala nga kayo dyan. Diba? will negotiate on that. Actually, madali lang kung gugustuhin lang talaga nila. Napakadali lang. Ang dami nilang kaalyado sa BRICS na meron. Sa totoo lang. Kaya nila Kumbaga, naniniwala tayo doon kay Ali Khamenei na talagang pinipigilan niya na magkaroon ng kanyang bansa ng ganyang klaseng armas. Naniniwala tayo kasi kung gugustuhin nila, ang dali lang. Napaka-impluwensya ng bansa nila. Napaka-makapangyarihan nila pagdating. Tingnan niyo nangyari nung sinara nila yung Strait of Hormuz. Di ba? Ang dami nila mga kaibigan na bansa na talagang ika nga premiado pagdating sa mga ganyang klaseng armas. Russia, China, di ba? Meron, kung gusto nila, kaya nila. Pero ngayong mga panahon na to, sa tingin ho natin, kahit anong pigil pa, ayaw din naman ho natin na mapunta yung mga armas na yan doon sa mga, mga masasamang bansa o masasamang individual. Kasi pagka mayroong isang lumipad na ganyan, tapos na ho tayo. We're finished. Okay? Gagawin ko na ho ang aking final video at ako magbabaw na sa inyong lahat. Tapos na ho tayo nun. Okay? Wala na. Ano pa? Pagka mayroong isang lumipad dyan, ano mangyayari dyan? Finish ho. Gaganyan na ho ako sa inyo. I will take my final bow. Wala na, tapos na tayo. Ayaw natin. Pero base sa ating nakikita, nakikipag-negosasyon tong bansa na to, mayroong nangyayaring pag-uusap, mayroong deal na, maayos Umaya may papatay, gugurgurin nila yung Supreme League. Hindi, wala akong kinakampihan dito. Kumbaga, ang atin ho dito, hindi tayo pro ganito, anti-ganito, pro ganito. Wala ho tayong ganun dito. Pro Philippines lang ho tayo. Interest lang na sambahin ng Pilipino. Kumbaga, napag-uusapan lang. That is very difficult. Number 5 is very difficult. Number 6, in return, Iran will lift its blockade and reopen the Strait of Hormuz. Kung papayag, so number 1 to 3 to 4, 5, which is okay naman. Number 7, a protocol for safe passage through the Strait of Hormuz. Okay then, related to number 6 and number 7. Number 8, Iran will impose a transit fee of $2 million per ship, per barko. $2 million na dadaan. That's a very expensive cost. Pero yun ang gusto nila because they need to recover funds and also they need to earn money kasi re-reconstruct nila ang kanilang nasirang infrastructure at ang bansa nila na tinarget-target at binomba-bomba. So I think that's possibly revenue generation. So 2 million per ship, ha? Oh my God. I don't know if Israel and US will agree to this and other countries. Kasi ang tanker na pumapasok dyan sa Strait of Hormuz, hindi lang naman US marami pa. Pero magkakaroon sila ng fee. And number 9 is, the fee will be split with Oman. Kasi Oman is very close to the Strait of Hormuz. Geography speaking. And number 10, reconstruction of infrastructure destroyed by US and Israel demanded as a separate condition. So ibig sabihin, ang reconstruction ng Iran to restore Iran to the pre-war period would be paid by Israel and the United States. Ang tanong, papayag ba ang United States? Given that if you really look at the United States right now, every day, this Middle East war is costing them $2 billion.
That was Dr. David O told me when I had an interview with him last Monday night. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng interview na yan, itong si Prof. Ana Malindugoy. Napaka-informative, punta ko kayo din sa DZAR 1026 News. Pagkabukas ho ng ating computer, yan hong bumubungad sa atin, yung DZIRA na yan. Kasi dyan ho yung ika nga matalas na pagkilatis, matalas na pagdiskusyon sa mga maiinit na balita ngayon. Kaya kung kayo ho, talagang naghahanap ng mapagkakatiwalaan, walang kabayas-bayas, dyan ho kayo sa DCRH 1026 News. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mali natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.